Sa pagpupatuloy po ng ating pagsamba sa araw ng Sabat, tayo po ay mag-awitan. Atin pong awitin ang Take My Life and Let It Be in hymn number 211. Take my life and let it be. For our next song, let's sing When the Roll is Called Up Yonder on hymn number 105. When the Roll is Called Up Yonder. Roll
For our next song, let us sing O Worship the King on hymn number 49. O Worship the King. Isang mapagpalang Sabat po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Sa atin pong patuloy na pagsamba, dumating na ang atin pong ikalawang serbisyo para sa ating solemning pakikinig sa salita ng Diyos. At mga kapatid, akin pong hinihiling ang mga magulang doon sa kanilang mga maliliit na mga bata na atin pong silang ilagay sa ating tabi. No? So, ganun din ang mga primary, mga children's natin. Iwasan po natin ang sila'y magatakbo-takbo. Siguro mayroon mang nangasiwa sa kanila sa children's department. So patuloy po silang i-gather doon kasama ng kanilang teachers upang hindi po sila magtakbo-takbo sa labas. Okay, mga kapatid, gayon din na akin pong hinihiling sa lahat ng atin pong mga gadget ay lalo't higit sa mga bata na may hawak ng kanilang mga cellphone na maiwasan po ang paglaro ng kanilang mga cellphone. Kukunin po natin yan, mga kapatid, upang maging ang ating mga bata ay hindi po sila magiging dahilan, no, sa atin pong pagsamba na makaistorbo po doon sa mga nakikinig, no? Baka dito sa loob ay mayroong mag-on ng kanilang mga cellphone at maglalaro, no? Iwasan po natin yan upang ating pakikinig sa salita ng Diyos ay hindi po ito mababaliwala, no? Higit sa lahat, ang ating focus sa presensya ng Diyos ay kasama natin at tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. Okay, so narito po ang pagkakasunod-sunod ng ating mga may bahagi na gaganap ng ating pong worship. Ang ating dalawang dekonisa na maglilikom ng ating mga ikapu at mga handog, Sister Jomra Palmoni, Sister Bing Ranes, at ganon din ang ating nasa monitoring screen, si Brother Joe Third, at ang ating choristers,
Brother Alvin Floyd Mascardo. At susundan po ito ng ating scripture reading, Brother Ray Ranes. At ang magbigay sa atin ngayon ng mensahe ng awit ay ipagkaloob ito sa atin ng Department ng Treasurer and Clerk. Sila po ang magbigay ng message and song sa atin po ngayong umaga. At pagkatapos niyan ay mapakinggan natin ang mensahe sa salita ng Diyos na inihanda ng ating matanda sa iglesia, Brother June Mascardo. At ang lahat po mga kapatid ay makinig upang atin pong malasap ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa bawat isa sa atin. Okay, so kung ang iba ay medyo masikip man sa kanilang mga upuan, marami tayong mga upuan na mga maluluwag para po tayo ay makapakinig ng maayos mga kapatid. Okay, so inyo pong lingkod, Brother Ronnie Ranes. Atin pong ibigay ang kasunod sa atin pong chorister. The Lord is in His holy temple. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod. We love the Sabbath, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Sweet peace.
Amang banal, dyan kastastasan sa mga langit, marami pong salamat sa inyong mga salita na inyong naming napakinggan mula kaninang umaga hanggang ngayong oras na ito. Kami po ay nakiusap muli na inyo pong buksan ang aming isipan at puso upang patuloy kaming makikinig sa inyong mga wika at aming maintindihan sa kabuhayan. Salamat po sa inyong Santong Espiritu na siya pong patnubay upang kami ay makikinig sa inyo sa pangalan ni Panginoong Hesus. Amen. Bago natin kukunin ang ating mga handog at ikapo mga kapatid, ay atin munang pakinggan ang nakasaad at nakasulat sa sitas ng banal na kasulatan na makita sa 2 Korinto, Kapitulo 9, ang talata ay 6 at hanggang sa 8 at 11. Mayroong sinasabi si Apostol Pablo patungkol sa pagiging tapat. Ang sabi, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani naman bahagya na. At ang maghahasik na nasagana ay mag-aani namang sagana. Sa talatang 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Talatang 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ng nagsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Ang talatang 11 ay sinasabi, yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Tayo po'y paglilingkuran ng ating mga diakonisa upang atin pong likumin ang ating mga handog at ikapo. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we pray. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, son of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we pray. Bless thou the Bless thou the deep silence abroad. Bless thou our hearts have led. With the faith, the will that taught, the wrestle that is in thy hands.
dakila at mapagpala po naming Diyos. Sa oras na ito, karapat-dapat na luwalhatiin ang inyong banal na pangalan. At narito ang inyong bayan, kagalakan nga sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Amang banal, ang bawat isa ay nakibahagi sa inyong banal na gawain. Narito ang mga halaga na amin pong ibinabalik sa inyo bilang aming tungkulin at inyong pagpapalain ang bawat kamay nga nagbabahagi at nagbibigay nito. Ang mga halagang ito, O Diyos, ay inyo nawang pagpapalain upang patuloy na magagamit sa pagtataguyod ng inyong banal na gawain sa sanlibutan ito, na bago ka darating, maihahanda din naman ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng mga pagbabalik ng mga handog at ikapo ay makakatulong sa paglago ng inyong banal na gawain bago ka dumating. Umaasa kaming inyong pagpapalain ang mga kamay at ang mga panghahanap buhay nga sa bawat isa ay mayroon nawang taglay na katapatan sa paglilingkod at sa pakikibahagi sa inyong banal na gawain amang banal. Narito ngayon, inyong pagpalain ang halagang ito at aming matatanggapin alang-alang na lahat ang mga pagpapala na ito sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. For hymn of adoration, let us remain standing and let's sing, Worthy, worthy is the Lamb. On hymn number 133, Worthy, worthy is the Lamb. Bago po tayo manikluhod sa atin pong panalangin, kung mayroon kayong mga dalang Biblia ay buksan ninyo sa may aklat ng Mateo, Kapitulo 20, ang talata ay 1. Sabi po dito, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sangbahayan na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kaniyang ubasan. So tayo po ay manikluhod sa atin pong panalangin. Spirit
of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Help me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Sa ngalan mo, Panginoon, Diyos na may-ari ng aming buhay at may lalang ng lahat ng bagay sa mundong ito. Narito po kami, Panginoon, upang sa iyo'y sumamba, purihan at dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay tulungan mo po na kami nawa ay magiging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Upang sa gayon, Panginoon, kami ay magkakaroon ng bahagi sa iyong mga pangako na iyo pong ipinangako sa magtatapat sa inyo. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa tuwi-tuwi na. Upang sa gayon, Panginoon, kami po ay magiging mabisang instrumento na bahagi sa mundong ito, Panginoon, na kami ay magamit sa iyo pong banal na gawain, Panginoon. Hiniling po namin, Panginoon, na panahanan ang bawat isa sa amin ng Santong Espiritu. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na naway mamuhay kami kasang-ayon na iyong banal na kalooban. Narito po, Panginoon, anda po kaming pakinggan ang mga mensaheng galing po sa inyo. Mayroon po ikawng ipinadala sa amin upang magbahagi sa amin ng tinapay ng buhay. Tulungan mo po siya, Panginoon, na siya nawa ay magsasalita ayon sa karunungang iyong ipagkakaloob, Panginoon. Gamitin mo po siya, Panginoon, pagkalooban po siya ng karunungan upang sa gayon, Panginoon, maibahagi ng maliwanag sa amin, Panginoon, at ito po ay aming maunawaan at aming pong maisakabuhayan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na dinggin mo po ang aming mga panalangin. Ito po ay aming dinadalangin at patawad po sa lahat ng aming pong mga pagkukulang at mapagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ear to us and grant us
life, are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave your side all my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, Lord. Lead me, Lord. Hello, mic test. Magandang umaga mga kapatid. Happy Sabbath uli. Purihin ang Panginoon sa umagang ito ay tayo ay patuloy naging nakahinga pa. Di ba, Tatay Aklon? Purihin ang Panginoon na tayo ay narito ngayon upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Sa umagang ito, nais kong pasalamatan ang mga kapatiran at ang ating mga bagong binyag like Brother Benito. Ang iba ay wala sila dito. Siguro ay hindi pa nakauwi, nagbabakasyon. Ay the next Sabbath ay meron tayong tatanggapin na mga kapatid nga nabaptize nung nakalipas nga Sabado. At salamat rin sa pagkakaisa ng ating mga kapatiran at sa nagsuporta sa gawain patuloy.
Ang ibang mga lugar ngayon, mga kapatid, ay nagambala sa crisis na hindi nila alam kung saan ang galing ang kahirapan. Lalong-lalo na, kapatid, ang ibang mga kapatiran natin na sa ibang lugar. Ang aking kapatid na doon sa Mindanao din, ang aming isang kapatid nga babae, dahil po sa kanyang matanda na rin ang kanyang feeling, talagang marami na siyang sakit. Kaya tayo ay mapalad na narito tayo ngayon. Kaya ang inawit ng ating mga kapatid ay isa sa mga challenge para po tayo ay magkaroon ng tunay na maging maayos sa harapan ng Panginoon. Sa umagang ito, merong isang mga pangyayari na hindi natin sukat akalain na mangyari sa sanlibutan natin ngayon. Siguro ito si Kagawad Hikilan ay isa siya sa mga naging official ng sanggunian doon sa San Vicente. Ramdam niya ang kapanahunan natin ngayon. Oh? Noong unang panahon, sa panahon ng ating unang presidente hanggang ngayon, ay ito'y nagpakita nga continuous ang sinasabi ng kaaway ng Diyos. Continuous sa inunahan niyang pakikipag-alyansa sa masama. Nakipag-anib sa mga tao na gustong makipaglaban sa Diyos. Nakipag-alyansa upang patuloy na maging siya ay maging panganib nga nagpakigdigma doon sa langit. At yung Satanas na yon, yung kaaway ng Diyos, ay siya'y nalaglag dito sa sanlibutan. Kaya mula sa pag-umpisa sa ating sanlibutan hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-aanib. Kahit sa Pilipinas ngayon, yung ating mga leader, mga politician, kahit sa ating mga kapulisan, lahat gustong mag-impluwensya para ay panig sa ang akala nila ay mabuti ang gawa, para matakipan ang hindi magandang mga gawain na ito'y sinumulan noon sa langit at siya'y narito ngayon sa lupa. Kaya nakita natin ngayon, kapatid, na ang ating sanlibutan, ito'y napakapanganib ngayon nga panahon. Kaya, ang ating saliksikin ngayong umaga, ito'y nakatala sa Matthew 20, sa unang talata hanggang sa 10 talata, 1 up to 10. Ito'y pinamagatan, mga kapatid, ng 11th hour. Ang akala natin na tayo ay nauna sa panampalataya, ay tayo ay naging kampante na sa ating panampalataya ngayon. Tandaan natin, mga kapatid, ang impluensya ni Satanas nagmumula po sa langit. Ang impluensya ng kaaway ng Diyos ay narito ngayon sa sanlibutang ito. Kaya kahit anong panukala ng kahit sinong mga tao nga nanukala na magkaroon ng katiwasayan sa sanlibutang ito, ay wala nang magaganap. Bakit po? Ito'y nakasulat at nakatala sa banal na kasulatan. Kaya ang Diyos mismo, nagsasabi siya sa verse 1, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan, ng ubasan, ng lumabas, ng pagkamanggang umaga. Sa pagkaumagang umaga, upang umupa ng manggagawa sa kaniyang ubasan. Yun po yung sitwasyon ngayon.
Katulad ng isang ubasan, yung isang may-ari ng ubasan, na siya po ay nag-hire ng mga tao upang mag-harvest ng kaniyang ubasan. At ang sabi niya ay halintulad din, sabi ni Panginoong Hesus, halintulad din ang kaharian ng langit. Tayo manalangin mga kapatid. Maraming salamat o Diyos na ikaw ay patuloy naming kasama. Patuloy namin nga nagbibigay sa amin ng paniyaya upang kami ay makatira sa kaharian ng langit. Inaasahan namin o Diyos na inyong ipagkaloob ang inyong patnubay upang kami ay inyong bigyan ng patunay na panampalataya na kami ay masigasig hanggang ikaw ay darating. Tulungan po ang mga salitang ito para sa paghanda sa aming sarili hanggang ikaw ay darating. Kayo po ang Diyos na buhay na aming sinampalatayanan na maging ready din kami sa inyong kaharian ng langit. Salamat po sa pagdinig sa aming mga daing sa umagang ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang master, isang guro, at isang may-ari ng ubasan na siya ay nagpanyaya. At ang problema doon mga kapatid kasi hindi nila alam kung anong klaseng gawain. Basta ang sabi lang doon, nag-hire kami. Ayon po sa sulat at writings ng ni Sister Ellen White sa kanyang sulat. Ang sabi doon, habang siya nangyaya ng mga tao upang magkaroon ng harvester sa kanyang ubasan, ang iba sa kanila ay hindi nila alam ang gawain. Hindi nila alam. At noong nag-commit sila, sige, susunod lang kami. Sabi ng mga sulugoon, yung kanyang inutusan, punta kayo. Kasi ang ubasan doon ay kailangan na ng harbisin. Marami ng harbisin. At ang iba nakikinig. Ayon sa nakatala. Kikinig yung iba. Ang problema doon, nung sila'y nakikinig na may malaking gawain, doon lang sila nakatayo sa pintuan. Hindi nila alam kung ano ang gawain. Hindi na-explain. Pero nung sinasabi na ito ang gawain ninyo upang harbisin na ang hubas at yung iba nga nakaintindi ay huli na. Huli na. Naabutan sa ibang bagong hire na sila ay tumugon din, ay parang kasunod lang sila, pariha ang kanilang oras. Samantala, mga kapatid, noong sila ay nabigyan na ng sahod, nagre-reklamo yung iba. Bakit? Kaunti lang sahod ko. Na samantala kami ay pariha lang magtatrabaho dito. Kaya pinaliwanag ng isang may-ari, sabi niya, ganito, nakita namin ang inyong gawa, na kayo po ay nakatayo lang doon sa pintuan, na wala kayong gawa. Pero yung yung naulahing inanyayahan, sila ay gumawa kaagad. At nung nakita nila nga gumawa na yung nahuli, susunod din sila. Ang akala nila mga kapatid, na yung unang tinatawagan para sa gawain, ang akala nila ay lamang sila doon kasi sila ang una. Lamang. Pero tandaan natin, ayon pala ay hindi nila alam ang instruction na sinasabi doon. Napakinggan nila nga may trabahoin. Merong nag-hire, pero hindi nila alam. Minsan tayo mga kapatid ay kumpiyansa sa ating panampalataya. Kumpiyansa sa ating mga narinig na katotohanan. Hindi natin alam kung ano ba ang ating gagawin para sa pagkalago sa network na sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, sabi niya, meron tayong isang gawain na hindi po biro-biro na ang lahat ng mga tao ay niniyahan. Una, ang sabi dito, ang Diyos ay mayroong pamilya
yung pamilya na yan ay tayo at maging isa sa mga laborer together. At ang sabi niya, lahat ng ito, ang gawain ay nasa vineyard. Pinapakita ng Panginoon ang lahat ng ating mga narinig. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon ay nakikinig sa mensahe, kung ikaw ay nakatanggap na ng mensahe, ang gusto ng Diyos na ito'y in-network kagad. Network. Participation sa ating iglesia. Sino ba ang ating leader? Kundi ang Diyos. So, ibig sabihin, kapatid, lahat tayong inanyahan para sa gawain, para sa malaking harvestin, tayong lahat. Hindi po pwede na magkaroon tayo ng panampalataya na hindi natin alam ang network, ang gawain na sinasabi ng Panginoon na ito'y binigay para sa atin. Binigay ito para sa atin, mga kapatid. Hindi ito para sa mga taong hindi pa nila alam ang katotohanan. Ang sabi dito sa Testimonies Volume 5 sa 203, the Word of God is applied to the church. Kinakailangan i-apply natin ang salita ng Panginoon. Paano natin ma-apply kung tayo ay walang connection sa pamagitan ng pagbasa ng katotohanan? Di ba? Ang narinig nating katotohanan, mga kapatid, mga kabataan, ito rin ang isa sa mga way na tayo ay maging merong alam sa gawain na inaatang sa Panginoon sa atin. Kaya kailangan tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos sa Testimonies Volume 5 na maging responsable tayo sa lahat ng mga bagay na narinig. Dahil 11th hour na. Kita na natin ang kaguluhan sa ating bansa. Hindi biro-biro. Imagine, parang kasing tulad din noong unang mga panahon. Nga ang ating mga leader, ang ating mga unang mga presidente, alam mo kung anong mga ginawa nila na nagumpay sila? Yung mga taong matatag ang kalooban, na buhis ang kanilang katawan, pinapatay, nabubuhay yung mga nagasutsot at nagkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ganun ngayon ang sitwasyon sa ating panahon ngayon, kapatid. Tanyo yung ating bansa, napakalaking crisis na ipinapakita ng kaaway ng Diyos ni Satanas na mula doon sa langit hanggang ngayon ay nakikita natin, kapatid, na talagang impluensya na. Kaya, tayo ngayon ay maging mahinahon sa ating pagsunod sa Panginoon. Huwag natin itong baliwalain. Bakit po? Kasi pag baliwalain natin, pagdating ng panahon, mamamangha ka, uy, bakit ganun? Bakit ganito? Yung taong ito ay hindi ito karapat-dapat. Alala ko noon, mga kapatid, na ako ay backslide doon sa Mindanao. Ang sabi ng mga kapatiran doon, nagsimba man ito. Bakit nagsimba ito? Hindi ito karapat-dapat magsimba. Naranasan ko yan, sir. Sir Chad. Nung ako ay talagang kuwan na lang, ang hindi ko kinakain yung ahas na lang. Ang hindi ko kinakain. Lahat kain ko. Ang lahat ng mga kabulastugan nga nasa sanlibutan ay ginagawa ko. At merong kapatid nga mismo nga nakakita sa aking gawa. Nung naranasan ko ang kalungkutan sa aking buhay, kasi born Adventist ako at naging na-backslide, gumagawa ako ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon. At ang sabi na itong tao na ito, hindi ito karapat-dapat pumasok sa simbahan. Bakit nagsimba ito? Namamangha sila. May isa pa nga humaharang sa akin kasi nakatikim din ng
tayo ay hindi rin makapigil noon nga makasuntok talaga. Oh. Nakatikim. Sabi niya, brother, hindi ka karapat dapat ba pasok sa simbahan? Kasi nung time na yun mga kapatid, nagbabasketball kami. Habang nagbabasketball, ay nag-drive ako ng bola. Uy, sinipingan niya ako, nablakingan ba ang paa ko. Habang nag-drive ako ng bola, nadapa ako. Sugat dito, sugat. At saka dito sa aking tuhod. Malaki ang sugat. Sa halip na bangunin niya ako, sinabihan pa niya ako, tawanan pa. Ganun pa. Tinawanan niya ako, ang sobrang sakit. Tawa-tawa ito. Hindi naman nagsabi nga, ay sorry Brad. Oh. Hindi, parang sama ang loob ko. Mamaya ka lang. Oh. Habang labas ako sa bula, kasi foul man yun, labas ako sa bula, tiniis ko lang ang sakit ng aking tuhod. At yung siko ko, laking sugat. Akala nila ay maghinto ako, pero hindi ako naghinto sa basketball. Ang kwan ko, ang sadya ko nga, gaganti talaga ako. Ngayon ka. Noong naglabas na ang bula, pinitik ko sadya. Ang akala niya, ang tinitingnan kong paa niya, doon ko ilagay ang bula sa kanya. Di niya alam na dito pala nalagay sa muka. Pinitik ko sa muka, pak! Ito. Nakuha ng galit na galit siya kay sakit. Tinawanan ko rin siya. Tawa-tawa ko. Uy, bigla man lang nilapitan ako. Anong gusto mo? Ay, sinadya mo ito eh. Wala na akong maraming sagot-sagot pa. Pinitik ko siya mga kapatid. Pagpitik. Mula dito sa kanyang mata, patungo dito na twist yan, pag ganun. Na twist. Kunya, tulog siya ng mga siguro mga 2 oras tulog. Flat. Wala siyang alam na tirahin ko siya, Sir Chan. Doon nagsimula. Ito ay Adventist. At doon pa ako sa labas. Nung siya ay nagsimba, sama ng loob niya sa akin nga nagkain siya ng ilang buwan ng lugaw, hindi man makakain ng kuhan. Sabi na, ikaw Brad, hindi ka karapat dapat magpasok sa simbahan. Sinabihan ko siya, kung ikaw lang magsalita niyan, nga hindi ako karapat dapat, tumabi ka dyan, baka madublihan kita. Tabi siya. Ganon ka-worse mga kapatid ng sanlibutan. Binago tayo ng Panginoon. Tinatawagan tayo, Brother Benito, para sa ikalago ng ating panampalataya. Lahat tayo ay merong purpose ang Diyos para tayo ay maging tapat sa Kanyang kaharian. Ganon din ang gawain. Kung ano man ang inyong narinig, ang ating narinig sa gawain ng katotohanan, gusto ng Diyos na ito'y in-network. Kasama po yan sa 3 angels message na sinasabi ng Revelation 14. Tayo ay mayroong gawain mga kapatid. Tayo ay binigyan ng knowledge ng Panginoon upang dalhin ito higit sa lahat ng ating kalusugan, ng ating health. Isa din yan. Na meron tayong masabi, na merong Diyos nagpagaling sa atin, na merong Diyos ang may-ari ng ating buhay. Anong masasabi natin na maging impluensya para sa gawain ng Panginoon? Ako believe ako sa mga ating mga kapatid, katulad na lang sa mga experience ng ating mga nasa sanggunian ng trabaho, katulad ni Kagawad Dikilan. Siya ay may mga experience doon sa San Vicente sa kanyang paglilingkod sa bayan.
Ganun din ang mga doktor, ng ating mga doktor nga ginamit ng Panginoon. Kasi kasama pala ito. Yung talent ng Diyos na binigay sa atin, ito'y kasama sa message na ibabahagi natin para sa mga taong nangangailangan. Hindi pala natin masama ng loob, ikasama ng loob, yung mga nakakamit nating mga pagpapala, lalo't higit na binigay ng Diyos ng mga pagpapala sa atin na kapangyarihan. Ito pala ay gagamitin sa huling mga araw para sa gawain. Kaya kung ano ang ating natanggap ng katotohanan, maging ganun din ang distribution para sa katotohanan na kinakailangan sa iba nga nasa kapaligiran lamang natin. Kaya ang ating mga kapatid na mga bagong binyag, sila po ay nakatanggap ng katotohanan. Saan ang galing? Ang impluensyang ito tinuturo mula pa noon. Sa panahon ni Jesus Christ, kanyang mga apostol, tinuturo kung paano pagdala sa mga mensahe nga ating natanggap. Ano yung tinuturo natin, kapatid? Yung mga katotohanan ito. Kasama po yan sa medical mission, yung ating mga paglago sa ating kalusugan. Kung paano natin iningatan ang ating kalusugan, ang ating katawan, na ito'y binigay ng Panginoon. Minsan ay nalulungkot ako nung makaturo ako ng mga antibiotic. Merong maghingi nga, Brad, anong pinaka-epektibong antibiotic? Sabi ko, ito. Kailangan mag-inom ka ng amoxicillin, pitong kuan yan, kapsul. Ubusin mo yan kasi hindi yan mag-effect. Sa libro ng ating libro, mga kapatid, sa Natural Remedy, never na tinuturo ng Diyos ang mga maganon nga pamaraan. Maliban sa mga sakit na operahan, pwedeng tanggalin sa ating katawan. Kailangan tayo maging matuto sa paggawa ng kabutihan sa mga natural na pamaraan. Meron tayong pwedeng amoxicillin. Meron tayong pwedeng ituro. Ano yung tinuturo? Naalala ko noon ang ating kapatid na siya ay dilaw-dilaw na ang kanyang mata. Dilaw-dilaw na. Sabi ko, kapatid, ano bang naramdaman mo? Sabi niya, active po yung aking prostate. Active. Ano yan? Nahirapan ako kasi 5 beses ako mag-ihi sa isang gabi. So, baka may kuhan ka. Meron kang solusyon. Tinuruan ko siya, mga kapatid. Alam niyo, yung tao na yan ay talagang hindi niya makakalimutan hanggang ngayon. At meron ng malaking bukol sa kaniyang prostate. Bukol. Tinuruan ko siya kung paano gamutin yon sa mga natural na pamaraan. At sabi niya, effective. Napaka-effective. Hanggang ngayon, nandyan pa siya. Ang kaniyang tatay ay namatay din ng prostate. Kaya ngayon, yung lahat na sinasabi nga, huwag kainin, hindi niya kinakain. Nagaling talaga. Natural na pamaraan. Kaya kung tayo gusto nga maging mapalago at maging partner, ang sinasabi ng Diyos na the 3 angels message, nakasama ito ang medical missionary, magpag-aralan natin mabuti, mga kapatid, yung natural na pamaraan. Pag-aralan natin na may maituro tayo sa ating mga kapatid para sa mga natural na panggagamot. Noong nakaraan ay doon sa custom, sa office ng custom, tumawag sa akin ang isang boss nila. Sabi niya, ikaw ba si Mr. Mascardo? Po. Gusto namin sana ay magpa-program kami sa inyo para sa cleansing. Sabi ko, sige po. Dahil busy ako masyado, mag-schedule lang tayo ng 1 linggo bago po tayo mag-undergo for cleansing. Problema sila sa kanilang mga sakit.
Maraming tumawag na gustong magaling sa pamagitan ng pamaraan ng Diyos. Oh. Kaya tayo ng lahat, mga kapatid, magiging ready tayo. Ready tayo. Paano na yan natin malalaman? Alam mo, yung kaalaman na yan ay hindi ko nalaman sa labas. Dito lang. Bakit po? Kumpleto tayo ng information. May mga manual tayo. Kailangan natin yan, partner. Kasi pag walang kaalaman na yan na binigay ng Diyos para sa atin, hindi maging kumpleto ang sinasabi niya nga tayo'y gumawa ngayon nga panahon. Hindi yan maging kumpleto. Kaya kung ano man ang mga natural na pamaraan, nakagaya sa akin noon, ako ay pinagaling ng Panginoon sa mga natural. Nagtataka ako, kapatid. Bakit pinatubo ang kalamunggay doon sa amin? Chinese malunggay. Grabe ito panubo. May kuan pa, kanang sili nga, labuyo. Nagtubo lang. Nagtataka ako na halos ang mga dahon, mga green leafies, nagtubo doon. Araw-araw ako, every morning, dala ako ng aking maliit na planggana. Kuha ako ng mga dahon ng malunggay, dahon ng Chinese malunggay. Puno ang aking planggana. At nilagyan ko ng kalamansi, nilagyan ko ng apple, nilagyan ko ng singkamas. Puno yan. Yan aking kain sa umaga. Oh. Sa'yo ng kana. Nagtataka ako, laging tubo. Sister Yole, nagatubo. Nagpalpitit ako, hindi ako makatulog. Sakit sa puso. Lagi akong Pero sa awa ng Diyos, ngayon ay wala na. Binalik ng Diyos ang malakas na katawan nga naranasan ko. Because of natural. Nakumpain ako sa doktor 7 araw lamang. Pero sa awa ng Panginoon, sinunod ko ang tamang pamaraan para sa pagtunay na paggamot. Ang nakaganda sa paggamot ng Panginoon, mga kapatid, hindi mo maramdaman nga unti-unti kang pinagaling. Unti-unti kang pinagaling. Pagalingin ka talaga. Yun po ang promise ng Panginoon. Kaya ito'y kasama ng ating mensahe. Ngayon nga panahon, isa sa mga tinatawagan tayo ng Diyos sa pagganap sa gawain nga natanggap nating katotohanan. Kumpleto po ito, kapatid. Nais kong inanyayahan ang lahat ng mga kapatid na maging pag-aralan nating mabuti ang mga natural na pamaraan upang malayo tayo sa panganib sa sanlibutan ito. Nasa panganib na tayo, mga kapatid. Masarap po ang inumin, lalo na kung malamig. Masarap ang Coke. Totoo yan. Masarap ang Sprite. Masarap ang adobo, lalo na kung maraming sili at saka maraming tuyo. O niya nagalutaw-lutaw sa mantika. Masarap yan. Nandito yan sa sanlibutan. Masarap magsalita ng mabilis nga masaktan ang ating mga kapatid. Masarap yan. Dito naghalo yan. Masarap. Masarap sana nga hindi magtulong. Masarap yan. Yung ating sarili na lang ang ating ipalago. Masarap yan. Naghalo dito sa sanlibutan na panganib. Bakit po? Masinsina na ang impluensya ni Satanas para tayo ay mahiwalay sa panampalataya. Lahat tayo ay manghihina. Tayong lahat, mga kapatid, tandaan natin na meron tayong responsibilidad para sa pagganap sa gawain ito. Pagdating ng panahon, walang nahuli, walang nauna. Ang tinitingnan ng Panginoon kung ano ang nagawa. Mamamangha ka lang, bakit ikaw ay nagising para sa buhay na walang hanggan. Amen? Nais ko sa umagang ito na tayong lahat always ready. Pag-aralan natin mabuti, kapatid, kung paano ang salita ng Panginoon na maging lumago habang may panahon pa. Wala na ito.
Wala na itong ating kapanahunan ngayon. Tataka ako na ganun na lang ang sitwasyon ng ating panahon. Hindi na normal. Init masyado. Kung minsan ulan ng ulan. Hindi natin alam. Hindi na natin alam kung anong direksyon ng ating buhay ngayon. Pero ang Diyos, meron siyang sinasabi. Basahin natin ang Psalms 46, verse 1 hanggang 3. Ang sabi ng Diyos, magpakanlong tayo sa Diyos. Ang Diyos ang ating ampunan. Kahit pabaliktad man ang mundo, malipat man ang bundok patungo ng dagat, wala pong magawa ang mga pangyayari na yan dahil ang Diyos ang ating ampunan. Mga pag-alala sa ating buhay, mga sakit, lahat po yan. Walang iba nating lalapitan kundi ang Diyos. Temporary lang sa libutan ito, lahat ng ito ay maging tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Diyos magpapala sa atin sa umagang ito na tayo ay mayroong magawa sa pagbalik ng Panginoon. Ikaw at ako, tayong lahat, sama-sama sa karya ng langit. Yan ang aking dalangin. Hello. Ayan. So para po sa pagtatapos ng ating pagsamba sa mga oras na ito, atin pong awitin ang We Know Not the Time on hymn number 109. We know not the time. We know not the hour. Tayo pong lahat ay tumayo. We know not the hour, masters of weary, where shines all your
Maraming salamat namang banal nandyan ka sa mga langit. Salamat sa inyong mga salita upang kami ay mahanda sa inyong pangalawang pagparito. Tulungan po ang inyong mga salita upang manatili sa aming puso't isipan na maging gabay sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito. Tanggapin namin ang mga pagpapala nagmula sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Songs of the Lamb are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you happy telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you leaving others burdened by His love? By His ways, my friend, let us hold fast to the end till we see our Savior come again. Sabat po.